Lord bless you, Sister Elsa. Tayo po lahat ay tumayo. Ating dalhin sa Panginoon, ito mga ikapo at mga handog na ito. Kalapit na yung ating mga pangangailangan, dalangin, kahilingan sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon taas ang kamay. Okay, invite nyo na tayo sama-sama manalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, aming Panginoong Jesucristo, sapagkat patuloy na ikaw po ang naghihingala sa aming kalagitnaan. Tunay po, Panginoon, na hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. At kaya lamang kami na nabubuhay, na kilos, ay dahil ikaw nagbibigay sa amin ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. And in you, Lord Jesus, we will live and move and have our being. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa iyong pagmamagandang loob na hindi namin dinais subalit sa kagustuhan mo. Sa iyong pagmamagandang loob ay binigyan mo kami, Panginoon, ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. Pinalitaw mo kami sa sanlibutan na ito, Panginoon. Tunay po na napakabuti mo, tunay po na puno ka ng biyaya, Panginoon, at sa aming pagtitipon na nasa iyong pangalan, ikaw, Panginoon, pa rin ang nagpapahayag sa aming kalagitnaan na
pinapahayag mo, Panginoon, na hindi mo lamang kaya kami pagpalain, hindi mo lang kaya mo kami tugunin sa lahat ng aming mga pangangailangan, kundi nais mo, Panginoon, na tugunin kami. Napakabuti mo po, Panginoon, kaya ikaw ang nagwika na ikaw ay naparito upang kami ay magkaroon ng buhay at ng kasaganan nito. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, sa aming pagtitipon na ito, iniyalay namin, hindi lamang ang mga ikapot, mga handog na ito, kundi ang aming lahat. Upang sa gayon, Panginoon, hawak mo na po ang aming lahat. Narito ang aming buhay, narito ang aming sambahayan, narito ang aming kabuhayan. Pawang nakaalay at nakatalaga para sa iyo, Panginoon Jesucristo. At habang kami naman ay nagtatalaga ng aming lahat sa iyo, ikaw naman ay ang aming Panginoong Diyos na kumakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming Panginoong Diyos na patuloy na kumakalingat, kumukukup sa amin. Ikaw ang aming Panginoong Diyos na nagtatanggol sa amin sa lahat ng kapahamakan. Tunay po, Lord Jesus, na ang iyong pagsama sa amin ay pagsama ng iyong biyaya, Panginoon. And Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang katugunan ng aming mga pangangailangan, dalangin namin ngayon, Panginoon, na yunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa, bawat sambahayan na kinakatawan dito, Panginoon. Ikaw po ngayon, Panginoon, magpadami ng iyong biyaya ng pagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, narito man ang may karamdaman o malayo man sa amin, subalit dinadala namin ang bawat isa sa iyo, Panginoon, upang ikaw na po, Panginoon, ang maging tagapagpagaling ng bawat isa sa amin, sa lahat ng uri ng karamdaman. Ngayon din, Panginoong Jesus, doon sa mga merong pagkabahala, may kaguluhan sa kanilang mga kalooban, sa kanilang mga puso, sa kanilang kaisipan. Dalangin namin, Lord Jesus, na iyong kapayapaan ang siyang manaig sa buhay, sa bayan at kabuhay ng bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kahit yung mga suliranin namin, ikaw din ang nagbibigay ng kalutasan ng lahat ng ito. Kaya, Panginoon, anuman ang suliranin ng iyong mga anak na yun, you being our God of order, isaayos mo po ang aming buhay, isatuwid mo po ang aming buhay upang sa iyong kaayusan, Panginoon, ay aming maituwid ang aming buhay at magkaroon kami ng pasaganang buhay. O Panginoon Jesucristo, ano man ang mga pangangailangan ngayon ng iyong mga anak, doon sa kanilang pangangailangan, Panginoon, ng iyong mahimala, ng pagkilos, Lord Jesus, ngayon, iyunad mo po ang iyong mapaghibalang kamay sa bawat sa amin na naman ang aming mga pangangailangan, katagpuin mo kami doon sa aming pangangailangan na yun at aming tinatanggap ang iyong himala, ang iyong gawain ng pagpapagaling, pagpapaganda ng buhay, pagpapaayos ng buhay, Panginoon, pagtugon mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sapagkat ngayon, Panginoon, ikaw na po ang katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan at masabi namin, Jesus is the answer to all our needs. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po na sa tayong lahat. Please turn your Bibles with me. Kaya ang iyong mga iPad, iPhone, whatever you wrote. Galatians chapter 6, from verse 7 to verse 9, and I'll read as follows. Be not deceived, God is not mocked. Ang Diyos ay hindi napapabiro. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Yun ay common sense. No? Kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Kaya, nasa ating pagtatanim, nasa ating pagbibinhi, nakasalalay yung ating pag-aani. Kaya ingatan natin kung ano kung ay tinatanim natin. Dahil kung tayo nagtanim ng masama, napakasama ang ating ani. Kung tayo naman nagtanim ng mabuti, napakabuti naman ang ating ani. Verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Merong pagtitiyaga sa pagtatanim. No? Yung magsasaka, pag nagtanim, merong panahon ng pag-aantay, ng pag-aani. Please turn also your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Nabasa na ito kanina. But let me read it again. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Again, that's common sense. No? Pag isang butil lang, ng pala yung tinanim, doon ka lang aani. Subalit pag ikaw naghasik ng maraming binhi, marami ang iyong anihin. That's common sense. Verse 7, every man, according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yung ating mga salapi, kali ada ikapo o mga handog. Actually, kung totoo si Budil, magkailangan ng Panginoon yan. Dahil ang Panginoon, pagmamay-ari niya ang lahat na ito, at kahit wala, mapagkakaroon niya. Subalit yan ay panukat sa bawat sa atin, kung tayo nga ba ay tapat sa Panginoon. Kung tayo nga ba ay tapat na alagaan, o kaya alipin ng Panginoon. Tayo ba ay tapat na sumusunod sa Panginoon? It's also a measure of how, not only how we are faithful to the Lord, but it's a measure of our love for the Lord. Dahil yung minamahal natin, hindi natin kinukorpotan. No? Hindi tayo nangunguripot sa ating mga mahal sa buhay, kundi ibinubuhos natin ang ating lahat sa Kanya. So it's a way of examining ourselves. How faithful are we to the Lord Jesus Christ? How much do we love the Lord Jesus Christ? What the Lord Jesus Christ is really to us. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Panginoon, higit tayo ng pagpala. Higit pa kaysa ito natin, yung mga ating mga pangangailangan. No? Yung madalas kong binabanggit, sabi ng Panginoon, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Ang nais ng Panginoon ay
maibigay sa atin yung pinakamagaling na biyaya at pagpapala. Ganyan ka luwag ng Panginoon sa ating pagpapala. No? Gusto niya na we abound in His grace. Para yung mga pagpapala na yun, hindi lamang tayo ang makinabang, kundi lahat ng mga maabot ng ating influensya. Kaya sabi nito, having all sufficiency in all things, you may abound to every good work. Makakasangkapan natin ng mga yun sa paggawa ng mabuting gawa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. May the Lord add His blessings to the reading of His Word. Kadalasan, ang measurement ng spectacular na himala ay yung agaran. No? Yung instant na himala, halimbawa, may sakit, no? At sa pinanalangin ng mga mananampalataya, bumalik, tumayo agad, bumalik. Isang libutan, or ordinarily, yun yung spectacular miracle, instant miracle, no? Agaran na himala ng Panginoon. Yung agaran na himala ng Panginoon, nasa Kanya yun. Gusto yung paghimala ng tao ng agaran, praise the Lord. Walang masama doon. Yun ay himala ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, kung yun lang ang ating hinahanap, yung agaran na himala, we may be missing a lot. We might be short-changing ourselves. Dahil yung biyaya ng Panginoon, hindi lang it's not only in lumps na ibigay niya, no? Minsanan. Kundi yung biyaya ng Panginoon, the everlasting, the eternal grace, the everlasting mercy of the Lord remains forever. Hindi lang minsanan na bagsakan na ganyan, agaran. Yung mga malalaking himala sa Bible ay pagamat meron mga minsanan na bagsakan na himala, instant na himala. Pero kung basahin yung Bible, yung malalaking himala ng Panginoon ay hindi binigay sa minsanan na bagsakan. Halimbawa, doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, dahil yung larangan ng usapin doon ay yung Judah, Kingdom of Judah, doon ay na-divide na yung Israel. Meron na yung Northern Kingdom of Israel, meron na yung Southern Kingdom of Judah. No? Yung capital dito sa Northern Kingdom, ito yung Ephraim. Southern, narito sa Jerusalem. Kung inyong maalaala yung inyong geography, ito ang Israel, narito ang Lebanon, narito ang Syria. No? Ngayon, ang hari sa Southern Kingdom ng Judah, si Hari Ahaz. No? Hindi Ahaz. Ahaz, it's spelled with a Z rather than an S. Siya yung kabilang sa angkan ni Haring David. And if you remember, the promise of the Lord Jesus Christ unto King David, hindi mawawalaan na uupo sa luklukan ng trono ni David, sapagkat yung trono ni David ay binigay sa kanya ng Panginoon magpakailanpaman. So lahat ng upo sa trono ni David ay mula sa angkan ni David, si Davidic Covenant. Ngayon, itong Northern Kingdom ng Israel at yung Syria, no,
yung hari ng Damascus, nagkasanib. Nagkasanib sila para iyagsik itong hari ng Juda. Bagamat ang kalooban ng Panginoon ay walang mapapalitan sa kanila, walang upo sa Southern Kingdom of Judah, kundi yung galing lamang sa angkan ni David. Ang plano nitong dalawa, Northern Kingdom ng Israel at saka yung Syria, ay papalitan nila. They will unseat King Ahaz and they will put another not coming from the family or from the household of David. Ngayon, itong si Haring Ahaz ngayon, sa tingin niya, talo na ako. Magkasanib ito, Northern Kingdom of Israel at saka yung Syria. Talo na ako. Pero sa tanawin ng Panginoong Jesucristo, lahat ng kumakalaban sa kanyang kalooban, talo. No? Sabi ng Panginoon, he who is not with me is against me. At ang sino mang kumakalaban sa akin, siya ay sumasanggulat, mawawalan ng kabuluhan. Yung kanilang mga patay ay mawawalan ng kabuluhan. So, sabi ng Panginoon kay Ahaz, dahil si Ahaz may personal na problem, yung kanyang angkan may problema dahil maalis na sa pagkahari. Yung kanilang kingdom, yung kanilang kaharian, may problema dahil sila maharap sa giyera. So, mayroong personal na problema, mayroong pang pamilya na problema, mayroong problema na pang kaharian. Anong tugon ngayon niya ng Panginoon kay Haring Ahaz? No? Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaias, Haring Ahaz, huwag kang matakot. Dahil ayon sa pinangako ko kay David, walang upo dyan sa iyong kaharian na yan, kundi mula lamang sa angkan ni David. There will be no lack of man that will sit before me, sabi ng Panginoon, who is of the household of David. So, pero para magkaroon ng kumpiyansa, itong si Haring Ahaz, sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ka ng palatandaan na gagawin ko itong pinangako ko kay David, na ipagtatanggol kita. Yung pangako kay David ay aking gagawin. Humingi ka ng palatandaan na gagawin ko yun. So, sinasabi ng merong certainty of the promises of the Lord against the uncertainty of the word of man. No? Gusto ng mga tao ng Northern Kingdom at Syria alisin itong si Ahaz, Haring Ahaz. Pero pinangako sa kanya ng Panginoon, walang aalis diyan, walang uupo diyan, kundi ang mula sa tahanan ni David. Para matiyak mo, humingi ka ng palatandaan, sabi ng Panginoon. Ayaw ni Ahaz. Kaya, ang sabi ngayon doon, therefore the Lord shall give you a sign. Ayaw ni Ahaz humingi, kaya ang Panginoon nagbigay ng palatandaan. Ano yun? Ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Nagkahulugan ay ang Diyos ay sumasa atin. Noong ibigay yan, that was about 700 to 730 BC. No? 730 years bago magkatawang tao ang ating Panginoon Heso Kristo. No? Chinek ko sa internet kagabi. Kailan ba namatay si Haring Herodes? No? Dahil si Haring Herodes siya yung nagpapatay ng mga sanggol 2 years up, ay 2 years down. Noong yung tatlong hari,
yung mga hari, yung mga pantas, no, ay hindi na dumaan kay Haring Herodes para malaman ni Haring Herodes kung nasaan yung sinasabi nila na tagapagligtas ng sanlibutan na maging hari. So, itong si Haring Herodes namatay about 4 BC. No? So, ipinanganak ang Panginoon between ang estimate 12 BC to 4 BC. Yun ang estimate ng kapanganakan ng Panginoon. So, based, reckoning it from the time that the prophecy was given, or the sign was given, unto King Ahaz, na ang birhen ay maglilihi, manganganak ng isang sanggol na lalaki. That's more than 700 years. No? More than 700 years na yung himala ng Panginoon ay kumikilos doon sa kaharian ng Juda. No? Na walang maupo doon sa kaharian ng Juda, kundi yaon lamang ang ka ni David. And that was fulfilled when the Lord Jesus Christ came into this world. No? Nung siya makapagkatawang tao na parito sa sanlibutan na ito. Sapagkat itong Jesucristo na ito, yung Diyos anak na nagkatawang tao, siya yung tinutukoy dito ng anak ni David na magmahari, magpakailanpaman. And He will establish His kingdom from Jerusalem first for 1,000 years, na yung millennial kingdom na sinasabi. And then, later on, itong buong sanlibutan na ito, itong old heavens and old earth, gugunawin ito, papalitan ng Panginoon ng bagong langit, mga bagong langit at bagong lupa, at ito na yung pagtuloy-tuloy. No? Ng new heavens and new earth, na naroon ang ating Panginoon Jesucristo, naghahari. At doon nakaluklok, doon sa trono, bagamat nandun yung Trinity, pero yung nakaluklok na nakita roon ay the Lamb. No? Who sits in the midst of the throne. Yun ang ating Panginoon Jesucristo. Siya yung the Lamb who takes away the sin of the world. Siya yung the Lamb who was slain from the foundation of the world. Pero magmula nung ibigay yung prophecy na yun, hanggang sa matupad yung prophecy na yun, matupad yung himala na yun, magkaroon ng himala sa katuparan ng Isaiah chapter 7 verse 14 dun sa Matthew chapter 1 verse 23 na si Maria ay naglihi at magkakaroon ng anak na lalaki. At yung lalaking anak na yun, yun ang ibinigay sa atin. For unto us, a son is, a child is born, a son is given. Yun yung sinasabi naman sa Isaiah chapter 9 verse 6. Natupad ito. For yung span ng period na yan, more than 700 years. Yung himala ng Panginoon, gumagana yan for a span of 730 years. Sa mga tuwid, yung himala ng Panginoon ay hindi lang isang bagsakan na himala. Yung mga malalaking himala ng Panginoon ay yung nagpapatuloy, yung mahaba na ina-enjoy natin yung biyaya ng himala ng Panginoon. Sapagkat yung himala ng Panginoon ay walang hanggan. His grace is eternal. His mercy is forever. No? Yun yung patuloy na himala na binibigay sa atin ng Panginoon. Meron pang isang maraming himala. No? Pero, kung inyong tignan ulit yung ating dinresign sa Exodus chapter 20, malaking himala ito. Dahil ang ginagawa ng Panginoon doon, oh by the way, before we leave yung Isaiah chapter 7 verse 14, dito may lesson ng pagpipili. Pagpipili na labanan mo ang Panginoon Jesucristo o sang-ayunan mo ang Panginoon Jesucristo. Dahil yung hari ng Ephraim, hari ng Damascus, Syria, ay pinili
nila na malaban sila sa Panginoon. Sa pagkalaban nila sa Panginoon, hindi pa nag-umpisa ang laban, hindi pa sila nag-umpisa na labanan ng Juda, talo na sila. Because in year 500 BC, 500 years bago magkatawag taong Panginoon, para matupad yung Isaiah chapter 7 verse 14. Itong kingdom ng Israel, the northern kingdom of Israel, at saka itong Syria, pinabagsak na ng Panginoon. Because at that time, wala na yung kalang kaharian sapagkat nilusog na sila ng the Assyrian kingdom. Wala na. So, pagkalabanin mo ang Panginoon, talo ka kagad. Kaya dapat tama yung ating pagpili. Kaya si Ahaz, binibigyan ng kalakasan ng kalooban ng Panginoon. Ang sabi niya, kinakailangan ikaw ay lumakad sa harap ko kagaya ng iyong amang si David. No? Basahin nila sa 2 Chronicles chapter 6 verse 16. Sinasabi na, walang lalaki na hindi titigil ang sino man na uupo diyan sa iyong luklukan, sabi ng kay David, na hindi mula sa iyong angkan. Kailangan lamang na they should pay attention to the way they walk. That they should walk in the way you walk before me. Kailangan ikaw ay lumakad ng matuwid sa Panginoon. Ikaw ay sumang-ayon sa Panginoon. At kung ganoon, ang Panginoon ang magtatayo sa iyo. Kahit yung buong sanlibutan ay labanan ka, ibagsak ka, pero kung ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, ang Panginoon ang magtatayo sa iyo. No? Yun yung himala ng Panginoon sa atin na patuloy na binibigay niya sa atin kapag tayo ay pinili natin na tayo ay lumakad na matuwid sa harap ng Panginoon. Now, going to Exodus chapter 20, malaking himala rin ito. Dahil ang Panginoon, ayon sa, ito, bahagi pa rin ito ng pagtatanim, no? Ayon sa iyong ginagawa, dinadalaw ka ng Panginoon. Dalawa ang uri ng pagdalaw ng Panginoon, no? Dinadalaw ng Panginoon ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Kaya kung ikaw ay kumakalaban kay Jesus, ikaw ay tampalasan kay Jesus, may dalaw sa iyo ng Panginoon. Hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga anak, hanggang sa iyong mga kapupuan, to the third and fourth generations of them that hate me. Gaano kahaba yun? Gaano kahaba yun? Yung pagdalaw ng himala ng buot ng Panginoon sa iyo. Kung every generation is 40 years, no? 4 generations times 40 years, 160 years. 160 years na ikaw ay dinadalaw ng Panginoon ng kanyang puot. Dinadalaw niya ang iyong kakampalasanan. Kung gusto mong maputol yan, kinakailangan ikaw ay umibig sa Panginoong Kristo. Kinakailangan ikaw ay sumunod sa Panginoong Kristo. Na nagsabi ngayon, pagkatapos ng pagdalaw niya, nagkatampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi, ang sabi ngayon ng Panginoon, ngunit pinagpapakitaan ko ng kahabagan ang mga umiibig sa akin at sumusunod ng aking mga utos. Gaano kahaba yung pinagpapakitaan niya ng kaawaan? Libo-libong henerasyon. Napakahaba yun. Napakahaba na himala ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lang isang bagsakan. No? Mahabang-mahaba na yung paghimala ng Panginoon sa atin. Thousands of generations of them that love me.
1,000 generation times 40 years, 40,000 years. Siguro ito, tingnan natin, no? Ang Panginoon, pag magalit, maiksi. No? Ang pagdalaw niya ng katampalasanan ng mga magulang hanggang sa ikapat na salinlahi. Pero pagdalaw niya ng kaawaan, kahabagan sa mga umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga utos unto thousands of generation. Siguro, ito ay sinususugan ng sinasabi ni Apostol Pedro, no? Na ang Panginoon ay mapagpahinoon. Hindi niya nais ang sino man na mapahamak, kundi lahat ay mga sisi. Binibigyan niya tayo ng panahon na makapagsisi sa ating mga kasalanan upang yung kanyang biyaya ng libo-libong henerasyon, libo-libong salit-salit lahi ay kanyang may bungo sa atin. Kaya ang mga magulang, mga tatay, mga nanay, ang pinakamaganda na gawin natin, dahil mahal na ngayon ang insurance Di ba? Mahal ang insurance, mahal ang educational insurance, pumapalpak pa. Di ba yung mga educational insurance, sila nang bumigay na, di ba? Yung mga pre-need, ilan na yung mga pumalpak na, Sister Winnie, di ba? Wala nang makuha sa mga educational insurance. Yung mga medical insurance, napakamahal. Pamahal ng pamahal. Yung medical insurance na isang kausap ko, sabi niya, hindi lang kita bebentahan dahil nahiya ako dahil napakamahal. Parang unreasonable ngayon yung mga medical insurance. Kaya, kung gusto mo magkaroon ng insurance, siguro, kasiguruhan, katiyakan ng iyong pamilya, ang dapat na underwriter mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang dapat magbigay sa atin ng assurance and insurance, no? Dahil gusto niyang mabigyan si Haring Ahaz ng katiyakan, a word of certainty of His promises, of His blessings, no? Gusto niya tayo makatanggap niya. So, dapat ang manggagawin ng mga magulang, ang gawin lang nila ay ibigin nila si Jesus. Sila ay sumunod kay Jesus. At ang sabi ni Diyos, pagpapakitaan ko kayo ng kaawaan ng libo-libong henerasyon ninyo. So, mahabang-mahaba. So, yung span of blessing of the Lord Jesus Christ, hindi lang 1 day, 2 days, no. It's a matter of generations upon generations. Ganun yung pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo. Ang punto nito ay, ano yung pagbibinhi mo? Ano yung pinili mo na ibinhi? Kalaban kay Jesus o pagsunod kay Jesus? Dahil nariyan yung uri ng pagbibinhi. Kung ikaw ay sumunod kay Jesus, ikaw ay aanin ng pagpapala ng libo-libo henerasyon. Kung ikaw naman ay nagbinhi ng pagkalaban kay Jesus, ikaw naman ay aani ng sumpa ng Panginoon. Hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi. Paano ba yung pagbibinhi? He that soweth to the flesh shall reap corruption. Ang siya naman magbinhi doon sa Espiritu ay mag-aani naman ng buhay na walang hanggan.
ibig sabihin, yung aanihin natin na sa pagbibili, pag-asik. Ano yung ating ihasik? Ano ang ating ihasik sa spirito ng tao? Doon sa Matthew chapter 13, yung inihasik doon ay the Word of God. Dahil ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya, kung ikaw nagkasik ng salita ng Diyos sa espiritu ng tao, hindi lamang ikaw mag-aani ng buhay na walang hanggan, kundi pati yung pinasikan mo ng salita ng Diyos. No? Kaya, magkasik tayo ng magkasik ng salita ng Panginoon. Sometimes, ang tingin natin, huwag ka naman, asik na ako ng asik ng salita ng Diyos. No? Asik ako ng asik ng salita ng Diyos, huwag ka. Pero, sabi ng Panginoon, yung kanyang salita na inihasik ay hindi babalik sa kanya na hindi napangyari ang kanyang kalooban. Maaring ang tao na ating hinasikan, may dalawang maaring epekto. No? Maaring siya ay parang mantikilya na pag naarawan, natutunaw. O kaya, yun naman ay parang putik na pag naarawan, tumitigas. But whichever way, the Lord will fulfill His purpose at to whom His word was sent to. No? Gagawin. So that lahat ng mga suwain, when they face the Lord Jesus Christ, they cannot say, sorry Lord. Kaya sabi ng Bible, so that they will not be without excuse. Wala silang may susumbat sa Panginoon na, Panginoon, wala akong narinig na ganyan. Everyone will be able to hear the Word of God. Either sa pamagitan ng creation o sa pamagitan ng salita ng Panginoon na may papahayag sa Kanya o sa pamagitan pa rin ng Kanyang budhi. Maraming paraan para maipahayag ang kalooban ng Diyos sa buong sangkatauhan. But we should be careful on how we sow. No? Dahil kung tayo when we sow in the wind, sabi ni Hosea, we will reap the whirlwind. No? Kung ikaw magtanim sa hangin, ikaw ay ani ng ipo-ipo. Bagyo, bagyong anihin. Walang laman. Pangalawang binhi na dapat nating ibinhi ay yung sinasabi ng Panginoon na be wary. Be not wary in doing good. No? Gumawa ng mabuti. For in due season, you will reap if you faint not. Huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay mag-aani kung hindi ka manlulupay-pay, if you faint not. Unang-una, we are not saved by good works. No? Hindi tayo maliligtas ng ating mga mabuting gawa. Dahil yung mabuting gawa natin, may hanggan lamang yan. May hanggan. Yung may hanggan, nakakayahan, hindi tabasa, hindi makapag-angkin ng buhay na walang hanggan. Yung may hanggan lamang ang kaya. Hindi niya kaya yung walang hanggan. No? Kaya yung buhay na walang hanggan, yan ay regalo lamang sa atin.
Hindi natin yan mapagtrabahuan. Yan ay biyaya ng Panginoon. For by grace are you saved. Paano? Through faith. Sa pagsampalataya, pagtatalaga ng iyong lahat kay Jesus. Dahil kung sa ating gawa, makapagdating natin sa langit, kita mo pare, karating ako sa langit ng galing ko. Baka magyabangan, no? Pero yan ay ang makapagdadala lamang sa ating sa langit ay hindi yung ating sariling kakayahan, kundi ang Panginoong Jesucristo. There's only one who can get us to heaven. Sino yun? Yung ating eternal life. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga na iyong papasukin sa iyong buhay, iyong tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. As many as those who received Him, to them gave He the right to become the sons of God, even to those who believe in His name. Yun yung pagka-born again, no? Dati, ikaw ay anak ng iyong mga magulang, no? Pero, nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka na lang lamang anak na pisikal ng iyong mga magulang, kundi ikaw din ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun ang sinasabi na, born again. No? Paano? Sa iyong pagtatalaga ng iyong lahat sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka ma-born again, sabi ni Jesus, hindi ka makakapasok sa harian ng langit. You cannot enter the kingdom of God unless a man is born again. Kaya mahalaga ito. Dahil noong una, akala ko ito ay asosasyon, no? Samahan lamang. Pag sumali ka na sa grupo ng mga born again ka na rin. Hindi. Kinakailangan ito ay mayroong pagtatalaga ng iyong lahat sa Panginoon Jesucristo. No? Sa pagsampalataya mo sa Kanya, ikaw ay binigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, sa mga sumampalataya sa Kanya. So, maybe that's not. Oh, so ang pagpunta natin sa langit hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero kinakailangan tayo ay gumawa ng mabuti bilang mga anak ng Diyos, no? Okay. Paano yung paggawa ng mabuti? Ganito yung pangalawang binhi, no? Paggawa ng mabuti. Sa Micah chapter 6 verse 8, sinasabi doon kung paano gumawa ng mabuti. Kaya show thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee. No? Ano yun? To do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. To do justice. Para magawa mo ito, katarungan na ito, iibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung fulfillment ng justice. Hindi mo gagawaan ng iyong kapwa ng masama kung ayaw mo rin mangyari sa iyo kasamaan na yun. Again, that's one way of saying, kung ano yung tinanim, yun din ang iyong aanihin. Para matupad mo yung kautusan na yun, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, merong mas naunang kautusan. Dahil sabi ng Panginoon, ito yung greatest commandments. Sinamarize niya yung 10 commandments into 2 commandments. Ang una, yung first part, patungkol sa Panginoong Jesucristo. Thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Yung second part, no? Simbolo doon yung thou shalt give honor to your father and your mother. Yun yung bahagi na para sa tao, no? Yung bahagi na para sa Diyos, sabi ng Panginoon, I am the Lord thy God, who
which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me. Yung bahagi na yun, yung first part, no? Ibigin mo yung Panginoon Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Yung second part, no? Para sa kapwa-tao. Ibigin mo ang iyong kapwa katumbas ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. That's doing justice. Hindi mo gagawa ng masama sa iyong kapwa na ayaw mo rin mangyari sa iyo. Pangalawa, love, mercy. Ang daming mga crossing, no? May traffic light. Pag nag-red light, dito ka. Tapos may lalapit sa'yo, merong karga ng bata. No? Palimos po, palimos po. Yung mga iba, pag wala pang mga sasakyan, naglalaro. No? Naglalaro. Pag naghinto ng mga sasakyan, palimos po, palimos po. How do we exercise mercy? How do we show mercy unto them? Sabi mo, yung batang yan, isauli mo na. Huwag ka na magkunwari na ikaw ang nanay. Dahil minsan nakita ko, tatlong mga nanay, lahat may karga. O, tatlong mga babae may karga. No? Nakakaawa yung mga bata sapagkat ang ganda doon desa. Nabilat. Kasi sila merong nakapulupot sa kanilang ulo na yun. No? Paglalapit yun, dapat sabihin mo, maraming labada sa bahay. Pumunta ka sa bahay, maglaba ka, suswenduhan kita. Ayan. Pag ayaw, hindi trabaho ang problema, sipag ang problema. Walang sipag. Hindi walang trabaho, kundi walang sipag. Dahil, yung mga iba malalakas eh. Mas malaki pang katawan kaysa sa akin. Masipag. Kaya kailangan lamang magsipag para merong gana, no? Merong kita. Sabi ng Bible, ang sino bang hindi magtrabaho, wag kumain. No? He who does not work, doesn't eat. Dahil ang prinsipyo ng Panginoon sa pamagitan ng tulong ng iyong pawis, kakakain. That's the reason why yung sugal ay we abhor gambling. Dahil yan ay laban sa prinsipyo ng Panginoon paano ang tao mabuhay. Dahil yung sugal, yung pagmamay-ari ng iba gusto mong kunin. Yan ang pag-iipot, no? Pag mong iputin ang pagmamay-ari ng iyong kapwa. Pag-iipot yan. So, yung parang will be able to show mercy. Yung mga may kayang magtrabaho, magtrabaho niya. And then, sabi ng Panginoon, walk humbly with your God. Hindi ka maaaring makasabay sa Panginoon. Like Enoch, no? He walked with God. Pero para ka makasabay sa Panginoon, sabi ni Amos, can two walk together unless they are agreed? Hindi ka maaaring sumabay sa Panginoon kung hindi ka sasang-ayon sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, left, habang ka ng left. Pag sinabi right, habang ka ng right. Pag sinabi ng Panginoon, pakanan tayo, pakanan ka. Huwag kang pupunta sa kaliwa. You have to walk together with the Lord. Paano? Paano ang paano? Kinakailangan para makasabay ka sa Panginoon, makisikaw ka sa Panginoon. Sikaw. Kaya sabi ng Panginoon, take my yoke upon you.
and learn of me. Kung ano yung sikaw, yung pamatok ng Panginoon, isikaw mo rin ang iyong sarili. Meaning, kung anong pinagmamalasakitan ng Panginoon, kung anong mga dinadala, mga dalangin ng Panginoon, what are His concerns, what are His cares, yun din ang ating dalahin. Yun din ang ating dalahin. Kung anong pinagmamalasakitan ng Panginoon, doon din tayo magmamalasakit. Kung salvation ng tao, kinakailangan tayo rin ay makapaghasik ng katotohanan ng Panginoon. Halimbawa, meron tayong nakita ng tao nasa kamalian. Paano natin gawin yung sinasabi na yung dalahin ng Panginoon, yung concern ng Panginoon sa Kanya na may sa tama. Sa pinakamagandang paraan, sabihin ko sa Kanya kung anong katotohanan. Kung merong tao na nasa kalikuan, sa pinakamagandang paraan, dalhin mo sa katwiran ng Panginoon. Meaning, you're bringing the message of the Lord Jesus Christ unto him. Not only to listen to that message, but to obey that message of the Lord Jesus Christ. No? Yun yung pakikipagsikaw natin sa Panginoon. No? We walk humbly with the Lord Jesus Christ. Pangatlo na binhi. Lahat tayo ay makipalikat sa gawain ng Panginoon. At yung ating paggawa sa gawain ng Panginoon ay we should not sow sparingly, but we should sow bountifully. Dahil kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng marami, aani ka rin ng marami. Yung maglilingkod ng kaunti sa Panginoon, aani lang ng kakaunti. I cannot forget this. Kasi ang tawag ni Reverend Medina dyan ay kaputi mentality. No? Ang mga tao gusto pagkatanim, tubo ka agad, ani ka agad. No? O kaya yung tuge mentality. Lagyan mo lang ng tubig yung munggo overnight, pwede nang kainin, anihin. Ang mga tao, yun ang gusto, no? Kaagad, makapag-ani ka agad. Sabi ko sa prayer meeting namin minsan sa Payatas, may mga iba dyan nagtanim, 5 taon lang, nag-ani na. No? Nagtanim sa Panginoon. Pero mga iba, 30 taon na, di pa nag-aani. Bakit gano'n, Pastor? Sabi ko, alam niyo, yung sa pag-aani, pag nagmamadali, maaaring anihin lang niya ay tuge, maaaring anihin lang niya ay kabuti, o kaya kamatis. Pero yung matagal ang pag-aantay, no, maaaring nag-aani yan ng langka, mangga, no? Durian, rambutan. It takes a longer time, no? 5 hanggang mga 8 years pag-aantay para mamunga yung mga... Pero yung kamatis, sandali lang, no? Yung tuge, overnight, meron ka na. So, merong panahon ng pag-aantay. At binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na He is making us ready to receive those blessings. Dahil isang mapanganib sa blessing, pagka binuhos na ng Panginoon blessing, nakalimutan na si Jesus. Di ba? Sabi, Jesus, saka na lang kami pumunta dyan, ha? Dahil
bago yung sasakyan namin. Subukan naman namin. Mamamasyal naman kami. Oh. Pagbigyan mo na kami, Jesus. Oh. Maaaring, pakaingatan natin, dahil yung mga blessings, maaaring yan ang mag-alis sa atin, sa Panginoon. No? So, merong panahon din na iniata tayo ng Panginoon para ating matanggap ng matiwasay yung mga biyaya ng Panginoon at lalo pang magbibigay ng kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dapat alam natin ano yung ating binibinhi. Kung gusto natin ng mga mahabang, huwag natin kalimutan, no? Maganda yung ating kaagad. Pero huwag natin kalimutan yung pagpapala ng Panginoon na tuloy-tuloy na binibigay niya without end, no? Tuloy-tuloy. Yun yung mga malalaking biyaya na binibigay ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon para mahinom yung kanyang pagpapala sa atin. That in the fullness of time, those blessings will give glory to the Lord Jesus Christ and will enjoy also all the blessings of the Lord Jesus Christ. Itong taon na ito, magsisimula na naman tayo ng pagbibinhi. No? So, piliin natin yung mga magandang binhi. Piliin natin yung mga binhi na magbibigay sa atin ng walang hanggang biyaya ng ating Panginoon Kristo. At lalo pang mabiyaya itong taon na ito sapagkat ang sabi ng Panginoon, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Shall we bow down our heads in prayer? Marami pong salamat, Panginoon Kristo, na ang iyong biyaya ay hindi namin mabibilang, Panginoon. Ang iyong biyaya ay they are eternal, they endure forever. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Maging yan man ay instant na himala o maging yan man, Panginoon, ay eternal miracles. Maraming pong salamat sa lahat ng mga ito sapagkat sa aming mga buhay, Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Subalit sa aming pagsunod sa iyo, sa aming pagkampi sa iyo, sa aming pagtatalaga ng aming lahat sa iyo, kami po, Panginoon, ay nagbibinhi ng mga magagandang binhi upang ang aming ani ay hindi lamang marami, kundi magandang ani ang gagawin ng bawat sa amin. Hindi lamang sa taon na ito, hindi lamang sa mga sumusunod na taon, kundi hanggang sa langit at hanggang sa kawalang hanggan. Maraming salamat, Lord Jesus, na ikaw ang aming miracle worker, na duman ang aming mga pangangailangan sa isang himalago ay napagkakaroon mo kami mula sa aming kawalaan. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. 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 Shall we all stand up? Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Panginoon na higit sa kanyang sarili? Amen. At mamahalin naman ba natin si Jesus na higit sa ating mga sarili? Amen. Ganon, pagpalain ka ng Panginoon, humaya kayo na natin ang buong pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Let's sing our love song. Let's take hands.